So, malinaw naman po, no? Hindi po siya blurred. Okay. So, kung malabo ulit, no, sabihan nyo agad ako, no? Para mag-stop muna tayo. Okay, so start tayo, no? So, bali yung topic dito ngayon, no, is sa structural theory tayo. Okay, pero 'di ba sabi ko last Tuesday, since may naiwan tayo na isang problem, babalikan natin 'yon. Okay, which is ito yung problem number 11. So, balikan lang natin sa saglit. Solve lang natin. Okay, so let's start. So, problem number 11 sa strength of materials po ito. Okay, so basahin ko lang yung problem. So, we have an open cylindrical vessel, 450 millimeter in diameter and 4.5 meters thick. Oh, wait lang. Wait lang. This is in millimeters. Sorry. So, 4.5 millimeters thick is subjected to an internal pressure, P, and then the axial force, F. So, resulting to the final stress represented by the Mohr circle shown. Okay. So, meron tayong Mohr circle dito. So, bali yung Mohr circle dito is resulting stress na to. Okay, kung final stress. So, ang tinatanong dito is kung ano daw yung value ng internal pressure, ng ating axial force, then yung ating maximum principal stress. Okay. So, kung titignan natin, no? So, ang sabi, meron daw tayong open cylindrical tank. Let's say this one. So, yan. Okay. So, then, meron tayong open cylindrical tank. Let's say may laman yan. Let's say water na lang, no? Then, yung water, syempre yun yung magkukos ng internal pressure, yung P dito. Internal pressure sa wall. Oops, magulo. Open pala tayo. Open cylindrical tank. Yan. Let's say may water siya. Diyan. So, yung water, yung magkukos ng internal pressure. Then, so kung meron tayong internal pressure, magkakaroon tayo ng bursting force. Yung bursting force diyan is yung doon sa may, ito yung axial force na binanggit dito. Okay, kumbaga, ito yung internal pressure, mag-act din sa may wall ng ating cylindrical vessel. Then, oops, manipis. Ito. Okay. Yung bursting force, yung ating force F. Okay. So, ang tinatanong dito sa atin is, unahin mo natin si internal pressure. Okay. So, si internal pressure, paano siya? Since ito yung given sa atin na Mohr circle na resulting stress. So, paano natin i-graph si internal pressure? So, ang pag-graph ng internal pressure, pag ganito yung ating Mohr circle, is mula dito sa may origin, dito. Okay. Papunta doon sa may minimum principal stress. Di ba dito? Okay. So, yun natin, no? Yan. So, yung maliit na circle na yan, yan yung stress due to internal pressure. Okay? Then, yung stress naman due to axial force, yung F. Masyado manipis. Okay. Then, itong malaki naman, no, yung yellow, is ito yung stress
due to axial force. Yung maliit ito, yung kanina, this one is the stress due to internal pressure. Okay. So, ang gawin muna natin, no? Para makuha si internal pressure, so, ang mangyari, dito tayo mag-base. So, ang kailangan natin gawin, kunin itong itong distance na to. Ano mo itong distance na to? Di ba ito yung minimum principal stress? Okay? So, paano kunin si minimum principal stress based dyan sa given? Para mas makuha natin, no? Ang gawin natin is, ito, kunin natin itong radius. So, ang mangyari kasi, 135, i-minus natin itong diameter dito. Ito. Itong diameter na to, tama? Para makuha si minimum principal stress. So, para mangyari yon, so, kailangan natin gawin is kunin si radius. So, paano natin kukunin si radius? Okay? So, mag-base na lang tayo dito sa given na to. Di ba ito pag inano natin to, di ba this one is yung length na to. Okay. So, this one, no? Itong 45. So, yung distance na to pupunta dito sa may x, then si 60. So, galing yan dito. Pupunta dito. Tama? So, ang gawin natin, based dyan sa dalawang yan, pwede natin makuha si radius. Okay? So, para mas mabilis na, no? Para hindi na kayo gumamit ng square root something, gamitin na lang natin si Paul. Okay, ng calculator. So, located siya doon sa shift plus. Okay? So, polar coordinates tayo. So, 45, 60. Okay? So, this one. So, we have the radius na 75. Okay. Then, proceed tayo. So, para makuha si minimum, so gawin na lang natin, no? Wait lang. Since okay, si 135 pa lang, hanggang dito lang pala siya sa y. Hindi pala dito sa may sagad dito. Okay? So, ang gawin natin, no? Kunin natin ito. This one. Itong length na to. Okay? So, ilan yan? Okay? So, para makuha to, di ba itong length na to, di ba yan ay maximum principal stress, tama? So, mula dito sa may axis ni tau, ito, yung y, yung vertical, papunta doon sa pinakadulo ng circle na to, is yung maximum principal stress. Okay? So, para makuha siya, so maximum principal stress is equals to 45. Ito, yung length na to. 45 plus ilan tong length na to? This one. Ilan yan? Okay. So, para makuha yung length na to, no, ang gawin natin, 135 minus itong si 45, tama? Divided by 2. Nasundan ba? So, 135 yung distance na papunta sa y. Then, ibawas na rin itong si 45 doon sa may x. Then, divide natin sa 2. Nasusundan ba? Kasi itong length dito, this one, ay same lang din dito. Okay? Okay, so that would be 135
minus 45 divided by 2. So this is 45 din. Okay? So 45, ito yon plus 45, yung length na to, plus itong mula dito papunta ka dun sa may pinakadulo. So yan ay radius, tama? Which is 75. Okay? So meron tayong maximum principal stress na 165. So this is in megapascal. Okay? So itong answer na to, no? 165 is sagot dito sa letter C. Okay? So proceed tayo. So para makuha si internal pressure, kailangan natin kunin si minimum principal stress. Okay, so para makuha yon, so bali 165 yung maximum principal stress, ibawas na lang natin itong diameter nitong resulting stress natin. Ito yung may kulay. Okay, ito. So itong red na line dito, ibawas na lang natin yan. Tama? Yan yung diameter. So that would be 2 times 75 na lang. Okay? So meron tayong minimum principal stress na 15 megapascal. Okay? So using that value, no, ng minimum principal stress, makukuha natin si internal pressure. So para makuha yon, anong gagamitin nating formula? So balik tayo kay thin-walled vessel pa rin dito. Kasi cylindrical vessels tayo. Okay? So yung concept dito, thin-walled. Okay? Kumbaga, ginamitan lang siya ng Mohr circle. Na-represent kasi sa Mohr circle yung mga stresses. Okay? So, let's proceed. So, gamitin natin si PD over 2T. Okay? So, let's substitute, no? Minimum, we have 15 is equals to P times the diameter ng ating cylindrical vessel for 50 mm. Divided by 2 times the thickness. Nagre-respond. Lang. Okay. So, thickness, 4.5 mm. Okay. So, meron tayong internal pressure. So, 15 to 4.5. So, we have 0.3 megapascal. Answer for letter A. Then next, no, letter B. Tinatanong naman si axial force. Okay? So, para makuha si axial force, so, ang gagamitin naman nating formula dito, that would be, yung sa strength of materials natin, no? Okay? So, stress natin, yung gagamitin pirong stress dito is si maximum. Okay? Maximum stress is equals to, yung P natin dito is yung axial force na F. Then area is, anong area gagamitin natin? Okay? So area nung wall nung ating cylindrical vessel. Okay? So let's substitute. We have 165 na maximum principal stress is equals to F divided by, paano natin kukunin yung area ng wall? So that would be, so circumference niya, okay, circumference times the thickness ng wall. Okay, para makuha natin yung area ng wall. Okay, so that would be circumference in terms of diameter na lang tayo. So pi times the diameter, which is 450, times the thickness na 4.5. Okay? So meron tayong value ng ating axial force. So 165 times pi times 450 times 4. Okay, so divide na lang natin ng
1,000 since this one is naka-Newton. So we have 1,000. Nakakasya. Diba ko lang, no? So we have value of F na 1,049.68. So this is in kilonewton. Okay, concerns, corrections po sa solution. May mali ba na input? I think wala naman, no? So, question. So, ating solution ng problem number 11. Doon sa ating strength of materials. Wala. So, kung walang questions po, no? So, kindly copy, screenshot yung ating solution. Sige, dito muna sa part na to. Okay, then next tayo. This one. May question. Bakit po minimum ang ginamit sa internal pressure? Okay. Bakit minimum? Kasi based din sa figure kasi natin, yung representation sa Mohr circle ng stress due to internal pressure is yung maliit na bilog, kung nakikita, yung black. Ito. This one. Itong bilog dito na maliit. Okay? Yun yung representation ng stress due to internal pressure. Okay? Kaya, si minimum ang ginamit natin na stress sa pagkuha ng internal pressure. Okay na po ba? Okay. Wala lang questions, concern? So, next tayo. Doon na tayo sa structural theory talaga, no? So, dito tayo sa problem 1. Okay, no? Pagdating pala sa board exam, no? Pagdating sa structural theory, ang kadalasan lumalabas talaga doon, no, is mga deflection. Then, ano ba? Yung sa influence line, yun pala hindi ko pa naisama dito. So, influence line, siguro baka sa coaching na lang siguro din yun. Okay? So, dito, no, structural theory, mga deflection, reaction, saka moment ang kadalasang lumalabas doon. Okay? So, pagdating dito, no, so, nadaan naman nung regular review, yung iba't ibang method, no, sa pagkuha ng deflection. So, meron tayong DIM, area moment, ano ba? Virtual work, superposition,
C3 moment, tsaka C moment distribution. Meron pa yung isa, yung C Castellano. Pero si Castellano kasi komplikado yon, kaya hindi ko sure kung na-discuss sa inyo. Okay? So, do sa mga method na binanggit doon, pagdating sa board exam, hindi nyo nadadalhin lahat yon. Kung magpipili lang kayo doon sa method na yun, kung ano yung baon nyo. Okay? For my case, nung ako yung nag-take, no, ng board exam, ang ginamit ko na lang na, kumbaga yung baon ko na lang na method doon sa lahat ng method na yon is si 3 moment, si moment distribution, tsaka si superposition. Bakit? Okay. Pagdating kasi sa deflection, ang kadalasang binibigay lang ni Ma'am Praxi is cantilever or yung gantong figure, yung may simply supported pa sa dulo nung cantilever beam mo. Okay? So, yun lang yung baon ko nung nag-take ako nun. So, sa inyo na, no, kung ano yung babaunin yung method pagdating ng board exam. Okay? Kung saan kayo komportable na mga method na pinresent sa inyo nung regular review. Okay? Nakakaintindihan po tayo? So, siguro ang suggestion ko lang, no, na parang pwedeng baunin nyo is si DIM. Bakit si DIM? Kasi si DIM, kumbaga, yun na yung DIM kasi parang isang bagsakan na kasi na makukuha mo moment, reaction, tsaka deflection. Yun kasi, yung ano niya. Then, yung DIM, area moment. Yun. Tsaka si moment distribution. Yun yung suggestion ko na pwede nyo ibaon pagdating sa board exam. Okay? So, proceed tayo, no? Sa problem 1. Let's solve this problem. Okay. So, ang sabi, compute the maximum deflection, reactions, and moment, then use superposition method. So, naalala ka si superposition? So, si superposition method, no? So, ina-apply siya sa mga cantilever beam. Okay? Kung naalala pa nung regular review. Okay? So, si superposition. Okay? So, cantilever beam, pero sa case kasi na to, hindi naman tayo cantilever beam. Okay? Meron tayong redundant support. Kumbaga, this one is prop beam. Kasi meron tayong simply supported dito. May roller support. Okay? So, paano ang gagawin natin dito? Okay? So, ang gawin muna natin, no? Pag ganito, no, using superposition, kung naalala pa, ang ginagawa muna, okay, is i-remove muna yung redundant support. Ano yung redundant support dyan? Itong si simply supported na ruler dito. Okay? Then pangalawa, no, is compute for the deflection using the real load. Okay? Real load natin is ito yung naka-apply dun sa beam. Okay? Then pangatlong step dito is ginagamitan natin ng 1 unit load. Kung familiar. 1 unit load doon sa may tinanggalan nating redundant support. Okay? Doon mo i-apply si 1 unit load para ma-compute si deflection. Then last is gamitan nyo ng, ito kung familiar kayo, yung compatibility equation. Compatibility equation, ito yung equation na yon. So yung deflection due to real load plus deflection due to 1 unit load times yung reaction doon sa may redundant support, no, is equals to 0. Familiar ba dito? I think iba ata yung discuss sa inyo. Wait lang, check ko lang yung module ng last. Wait lang check ko lang. Yung ginamit nun. Nung regular review. Okay, dito, binigay pala yung mga derived formulas na. Ito, yun pala din yung discuss sa inyo. Ginamitan nyo pala ng compatibility equation. Okay. Then, meron na palang binigay din na mga derived
formula, tama, kung paano yung magiging gagamitin yung formula kapag depende sa application ng kung ano yung load na binigay. Tama? Okay. So, let's solve, no? So, umpisa natin, no? So, ang gawin muna natin is kunin yung ating, alin? Step number 1, i-remove muna natin si redundant support, which is yung ito. Nag-click nyo muna tong si ruler dyan. Okay? Then, kunin natin yung deflection due to real loads. Okay? Which is, paano to? Okay, kung titingnan natin, no, so yung loading natin trapezoidal. Okay? So, ang gawin natin, hatiin natin sa dalawang shape yan. Okay? Isang rectangle, ito muna, uniform, then varying. Okay? So, ganito. Ganito na lang gawin ko, no? Dahil dun sa nung regular review, maraming formula na binigay sa inyo, tama? Dito. Ang gawin ko, isang formula na lang. Pero, gagamitan natin ng integration. Okay, kung makakukuha kasi tayo ng strip dito sa uniform load, wala ng strip dyan, then dito sa varying load. Okay? So, ang gamitin ko na lang, no, is yung formula na anong binanggit sa inyong mnemonics dito. Isulat ko lang, PA squared over 6EI. 3L minus A. Naalala ba itong formula na to? So, yung formula na to, no? So, yan yung kapag yung ating loading is, paano siya? Let's say ito yung ating cantilever beam. Then, andito yung point load, tama? Kung meron kang point load, hindi siya doon sa may free end. Kasi kapag sa free end, tama, yung P mo, may given na, ano na dito, derived formula sa pagkuha ng deflection, that would be, ano yon? See? PL cube over 3EI, tama? Kapag nasa free end, yung ating point load, that would be PL cube over 3EI. Okay, paano naman kapag si point load is hindi siya eksakto dun sa may free end. Kumaga dito siya sa kahit saang pwesto dito sa ating cantilever beam. So, ang ginagamit na formula, that would be si PA squared over 6EI 3L minus A. Okay? So, si A na distance, mula yan dito sa may support, dito sa may left, no? Left support, papunta ka doon sa location ng P mo. Yan yung si distance A. Then, remaining nun, punta ka sa free end, yun si distance B. Tama? Then, meron pa atang derive dito kapag ka-uniform din. Okay? So, marami siya, tama? Maraming formula kapag depende sa loading. So, ang gawin ko na lang, no, isang formula na lang, panglahatan na yon. Okay? Which is, ito gamitin natin. Okay? Pwede natin itong i-apply kapag uniform or varying load tayo. Pero sa case na to, no, kapag varying tsaka uniform, gagamitan natin ng integration. Okay? Kukuha tayo ng strip. Strip para, yung strip na yon, yun yung P natin. Kung baga, i-resulta na lang natin siya as P. Okay? Nasusundan po ba? Okay. So, gawin natin, no? Burahin ko lang yun dito. Okay. So, apply natin tong formula na to dito, no? So, dito muna tayo kay rectangle. So, deflection due to real load kapag kay ito sa rectangle muna tayo na loading. So, that would be integral. Okay. Ilan ngayon yung value ng P natin pagka rectangle tayo?
Okay. So, itong uniform load na to, i-represent mo as P. So, tandaan na lang, no? Yung value pagka-uniform, this one is yung mismong value ng uniform loading mo na lang din. Okay? Times, okay, since kumuha ka ng strip ngayon, yung distances mo is hindi na numerical value. Okay? Magiging in terms of x ka na ngayon. Okay? Kasi ginamit naman ng integration eh. Okay? So, baba ko lang, no? Oops. Baba ko lang to. Oops, naiwan. Yan. Okay. So, kung kumuha ka ng strip, so yung distance ng differential strip mo papunta dun sa may support, dun sa may left support, sabihin na lang natin yan ay distance x. Okay? Then remaining, this one is, kung yung buong length ng beam is 15, okay, na-occupy na nung mula dun sa may left is x, so yung remaining is 15 minus x. Okay? Since ang formula natin na gagamitin is PA squared over 6EI, so si A natin is si distance x. Okay? So that would be x squared over 6EI. Assume na lang muna natin, no? Si EI is constant. Okay? Lagay ko na lang dito. Note natin na si EI is constant. Okay? Then, so 6EI times 3 times L. So pag sinabi natin L, length yan nung buong span ng beam, which is 15 meters. Okay? So 15 minus A, which is Cx. Okay? Then, so kung ginamitan mo ng integration, magkakaroon ka ngayon ng limits. Okay? Yung limits mo is from, let's say, x1, x2. So ano yan? Yung x1, x2 na yun is yung length lang yan ng... Excuse me po. Yes? Malabo na. Lumabo? Opo. Simula po sa... Saan po? Yan po sa simula nung nag-explain po kayo. Okay, wait lang. Ang labo yun naman. Okay na? Ayun. Okay, so resume tayo, no? So lumabot dito sa may... Sa banda. Sa may solution, no? So, sige, balikan natin, no? So, dito, no? Substitute natin yung values. So, si P natin, kapag ka-uniform, pag kukuha ng strip, tandaan na lang, no? Pag uniform, yung mismong value lang nung uniform load natin, which is, yung height lang niya is 15 kN per meter, tama? So, yun na rin yung value nung P mo. Okay, pagka-uniform lang. Okay? Then, so si A natin, distance A is si X. So, distance A is from lip support papunta dun sa location ng P. Okay? Then, over 6 EI. So, dito nilagay ko na lang, no? Na si EI is constant. Okay? Then, 3L minus A, no? So, 3 times. So, L natin, tandaan na lang, no? Is yung length nung buong span nung beam. Okay? Which is 15 meters. Minus distance A, which is CX. Okay? Then, dito,
So, since ginamitan natin ng integration, syempre magkakaroon tayo ng limits dyan. So, yung limits natin, no, nilagay ko na lang dito sa formula, x1 to x2, ano yan? So, yung x1, x2 na yan is yung length nung kung ilang, sa loading po yan nakadepende, sa loading kung ilang meters yung inoccupy niya ng loading mo. Okay? Since dito, yung loading naman natin is inoccupy niya yung buong beam, okay, so that would be from 0, yung x1 mo to 15 meters. Yung x2, yung upper limit. Okay, okay, nagkakaintindihan po ba? Yung limits mo dito, nakadepende yan sa kung ilang meters yung inoccupy ng loads. Okay, yung limits. Okay, so we have the deflection due to load. Yung sa uniform loading pa lang tayo. So, integral. Pa-double check na lang po, no, ang nakuha ko is 94921.875. Okay, so same lang din. So next tayo, no, meron pa tayong real load, okay, which is dun sa varying, dito sa may triangle sa taas ng uniform load. Okay, so may contribution pa yan. So, deflection due to real load dun sa ating varying load. Okay, which is, so same formula lang din, okay, gamitin ulit natin to. So, ano ngayon yung value ng P mo sa varying load? Okay? So, pagdating dito, no, since pag uniform is yung mismong value lang ng uniform load, then dito sa P is, iba na yung scenario dyan. Okay? Kukunin natin yan. Okay? So, paano yan? So, ganito, no? Kung ito yung ating varying loads, ilan tong height nito? Ilan na ngayon yung remaining height niya? 15 na lang, tama? Kasi 30 yung buo, ibawas natin tong 15 dito. Okay? So, this is 15 kilonewton meter. Ngayon, kukuha ka ng strip dito. Okay? Which is yung P. So, yung buong length nito, this is 15 meters. So, paano kukunin yung P nito? So, by ratio and proportion, similar triangles lang, no? Let's say this one, this length is X. Wait lang. So, yung na para di malito, no? Sabihin na lang natin, kung X na dito yung ginamit dito kanina sa may uniform, sige, dito lang yung distance X natin. This one is distance X. Then remaining, this one is 15 minus X. Okay. So, kukunin natin yung value ng differential P. Ito. So, paano yan? So, by ratio and proportion tayo. So, that would be a smaller triangle is equals to bigger triangle. So, we have P over, ito, 15 minus X, tama, is equals to 15 over 15. So, meron tayong value ng P in terms of X na this is 1. So, 15 minus X. Tama? Okay. So, itong nakuha nating value ng P, yan yung gagamitin natin, no? I-substitute natin yan dito ngayon sa formula. Okay? So, that would be integral ng 15 minus X. Ito yung value ng P mo. Then, A mo is, ito si X. This one. Okay? So, X squared over 6EI. Okay? Times 3 times 15 minus X. Limit mo is ilan?
So, ilan ba yung sakop niya na distance ng varying load? So, yung buo, tama? Buong span ng beam. So, from 0 to 15 ulit. Okay? So, this one is 25,312.5. Same po ba? Okay. So, nakuha na natin, no, yung ating deflection, no, dun sa dalawang load natin. So, next is pag-add natin to. Okay? So, we have maximum deflection due to real loads is equals to, so pag-add lang natin yan, no? So, 94921.875. So, we have, okay, so lagay ko lang dito. Deflection. So, this is 120. 234.375. Okay. Then next, no? Okay na tayo dito. So, by the way, no? So, paano yung pag-deflect nitong ating cantilever beam? Kung meron tayong real load. So, mangyari yung pag-deflect niya, hindi pa ganyan, no? Mag-start na ganyan, hindi po. Kumbaga, at a certain distance dito, gagawin, diretso mo na yan, then bigla na siyang lulundo na pa ganyan. Okay? So, ito yung distance na to. Ito yung ating maximum deflection due to real loads. Okay? So, okay na tayo dito. Next step natin is, nakuha natin yung maximum deflection. Next one is, apply 1 unit load doon sa may redundant support. Okay? So, mag-a-apply tayo ng 1 unit load sa may maximum, so doon sa may redundant support. So, ganito yung itsura niya. So, kung ito yung ating cantilever beam, okay? Then, tama dito yung redundant support. Ito, yung ruler. So, dyan tayo mag-a-apply ngayon ng 1 unit load. Dito. This is 1 unit load. Okay? So, mag-apply tayo ng 1 unit load dyan. So, paano yung deflection nito? So, pataas. Paganyan. Okay? So, ito yung ating deflection kapag sa 1 unit load lang. Okay? So, kunin natin yan. So, ito lang, no? Maximum deflection due to 1 unit load. Okay? So, this is, paano natin kukunin yan? So, nasa may free end. So, gamitin na lang natin ng PL cube over 3EI. Okay? So, EI natin, constant. Okay? So, this is, so P natin is si 1 unit load lang. So, 1. Then, L is yung length ng beam, which is 15. So, cube divided by 3EI. So, meron tayong maximum deflection due to 1 unit load. So, this is 1125. Okay, so since nakuha na natin, no, yung ating maximum deflection due to real loads, this one, then sa ating 1 unit load, gagamitin na natin ngayon ng compatibility equation, this one. Okay, substitute na natin dyan. So, copy ko lang yung equation na to. Oops, wait lang, di mo kopya. Sulat ko na lang. So, this one is deflection due to real load plus deflection due to 1 unit load times the reaction is equals to 0. So, substitute natin, no? So, we have
120,234.375. Ito yung ating deflection due to reload. Since kung mapapansin nyo, yung paglundo ng ating, yung pag-deflect is pababa, tama? So since pababa yung pag-deflect niya, let's say that one is para malagyan natin ng sign convention, okay? Sabihin na lang natin yan ay negative. Okay? Kung yung paglundo is pababa, okay? Then plus, ito, yung deflection due to unit load, which is 1125 times the reaction doon sa may redundant support is equals to 0. Okay? So, meron tayong reaction sa may support. So, 1, 2, 0, 2, 3, 4. Na 106.875 kilonewton. Same po ba? Okay? So, yun yung ating reaction doon sa may redundant support. Okay? Answer. Sabihin lang natin this is reaction sa B. Lagi ko na lang, no, this is, tama nakalagay naman, point B. Okay, then next, no, ang pwede natin makuha next dito is yung reaction dito sa may point A, dito. Tama? Okay, so para makuha yung reaction sa A, gawin na lang natin is mag-summation forces. Vertical na lang is equals to 0. So let's say all forces going up is equal to forces going down. Okay lang? Okay. So forces going up is yung reaction natin sa A, tsaka C, reaction natin sa B. Plus, ano pa ba? Wala na. Kasi yun lang naman yung pataas na forces. Kasi yung uniform load, pababa na. So equate na lang natin. So we have, sa uniform, we have 15 times 15 plus yung sa triangular loading, 1/2 times 15 times 15. Okay, so this is reaction natin sa A. Uh, 230.625 kilonewton. Same po ba sa inyo? Okay, then next, si moment. Okay, so moment natin dito sa ating beam is dito, sa may fixed support. Okay, dito. Yung ating moment. So, ano yung value niyang moment dyan? Pwedeng pasolve nga po yung moment nito ng ating prop beam. (646.875 kilonewton meter). Yung iba po. May ibang sagot pa po ba? Okay, so let's solve, no? So para makalit yung moment, so ang gawin natin is mag-moment tayo sa may point A. Okay? So summation moment at A is equals to 0. Let's say, no,
clockwise rotation, equate ko na lang sa counterclockwise rotation. So based dyan, no, pagka nag-moment tayo sa A, ano yung clockwise rotation? Yung ating mga loading, tama? So we have 15. Yung uniform load muna, times 15. Then moment arm, so kalahati lang ni 15. Plus, yung sa may triangular, 1/2 times 15 times 15. Then moment arm niya is 1/3, tama? Ito 1/3 to. Mula dito, papunta ka dito, this is 1/3 ng distance. Kasi yung patusok is 2/3 yun. So, times 1/3 ng 15. Okay? Equals to, since wala naman na, no, na clockwise rotation, equate natin sa counterclockwise. So, counterclockwise natin si reaction sa B, which is si 106.875. Hindi nakakasya. Lipat ko lang, ibaba ko lang. So, moment arm ng ating reaction sa B, that will be 15 plus yung moment sa A natin. Okay? So, we have moment sa A. So, 646.875. So, kilonewton meter. Answer. Then, for the deflection, no? So, deflection natin is this one. Ito. Yung kanina. So, naka-over EI to. So, since EI is constant, so neglect na lang si EI. Okay? So, questions? Clarification dito? Wala? So, kung walang question, so kindly copy, screenshot our solution for problem number 1. Yung deflection po sa real yung answer po. Yes po. Okay na po ba? So next part tayo ng solution. Okay na dito. So next part tayo.
Yan. Ma'am, malabo po. Malabo ulit? Lumabo? Yes po. Yari dito, ba't lumabo? Dito na lang na part, no? Hindi naman na kanina. Dito lang, Yes no? po, ma'am. Wait lang. Yan, okay na ba? Okay na? Malabo pa rin? Ganun gagawin ko. Wait lang. Medyo okay naman na po, ma'am. Mas okay na po siya kumpara kanina po. Medyo okay na po, ma'am. Okay na? Opo. Sige. Okay. So, singit ko lang, no? Dito pala, no? Actually, may derived formula dito. Sige, bigay ko na lang, no? Derived formula sa pagkuha nung, ito yung rectang pagkuha nitong reaction dito sa B pagka mga prop beam. Okay, bigay ko na lang, no? Ito yung formula natin. So, that would, nanggaling lang naman siya dito sa formula na to. This one. Pero di ko na i-derive, no? Since meron pa tayong mga problem. Ito, yung formula na to, tsaka CPL cube over 3i. Doon siya nanggaling. Okay? Yung sa pagkuha nitong reaction sa B, shortcut. Okay? So this one, sulat ko na lang, no? We have, adjust ko lang to. So, RB is equals to, gagamitan pa rin natin ng integral since kapag uniform load tayo, pero kapag point load lang siya, wag mo na gamitan ng integration. Rekta ka na agad doon sa may formula. So, substitute mo na agad yung value ng P. Okay? Since uniform load tayo, kumuha na ng differential strip, kaya ginamitan ng integration. Okay? So, that would be PA squared. PA squared over ano yun? 2L cube. Then 3L minus A. Okay, so X1, X2. Okay, ito yung derived formula sa pagkuha ng reaction sa B. Sige, try natin para check natin kung tama. Okay, itong derived formula na to. So, consider muna natin sa rectangle. So, we have 15. So, 15 times x squared over 2 times 15 cube times 3 times 15 minus x. So, this is from 0 to 15 plus yung kay triangle. So, we have integral ng 15 minus x, tama, yung differential strip ni varying load times x squared over 2 times 15 cube. 3 times 15 minus x. So, from 0 to 15. So, check lang natin, no, kung itong derived formula is tama doon sa nakuha nating answer for reaction sa BC 106.875.
0 to 15 plus integral ng 15 minus x. Ayun. So, sakto din na 106.875 kilonewton. Okay, ito yung direct formula dun sa pagkuha ng reaction B kahit hindi mo na gamitan ng compatibility equation. Ito. Okay, pwede ka nang dumiretso dito sa formula na to. Malabo ulit. Ala. Ba yan? Nangyari dito. Ba't lang malabo? Super labo, guys. As in. Ayan, okay na po ba? Okay. So, paki-screenshot na lang to. Ito, yung pinakita kong derived formula sa pagkuha ng reaction sa B, pagka-prop beam. Yung sa may simple support. May question po ba? Clarification dito? Wala na. So, kung wala na, no, since past 3, break time muna tayo kahit mga 20 minutes, no? So, balik po tayo ng, since 3:07 na, balik na lang tayo ng 3:30.